Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa Islam kahit saan kayo naroroon. Tuloy po kayo ulit sa ating weekly madras every Friday na ang kasalukuyan na pinag-aaralan natin ay ang pang-apat na pagsamba ng ating mga puso, na yun ang pagmamahal kay Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Napag-aralan po natin na ang pagmamahal na ito ay siyang kaluluwa ng ating mga iman, ng ating mga paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Natalakay po natin sa last Friday ang unang palatandaan na mahal ng tao ang Allah. Bakit po natin ito kailangan malaman mga kapatid sa Islam? Pag nalaman po natin na mahina ang pagmamahal natin kay Allah, ay kailangan natin magsikap upang ito ay lumakas sa ating mga puso at upang mabuhay ang ating mga pananampalataya. Ngayon ay pag-aralan natin ang pangalawang palatandaan na mahal ng tao ang Allah o mahal mo ang Allah. Sabi niya, ayargaba fil akhirah wa yazhada fid dunya. Ang magustuhan niya ang kabilang buhay. Magustuhan niya ang kabilang buhay. Ang modelo natin mga kapatid sa Islam sa pagmamahal kay Allah ay si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Bago pa man siya bawian ng buhay, pinapili siya ng Allah kung gusto na ba niya bawian ng buhay o gusto niya manatili sa mundo hanggang may mundo, na makasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay at makasama niya ang kanyang mga ummah, tapos mapaparaiso din siya. So ano ang pinili niya? Ang pinili niya ay ang mamatay para maging kapiling niya ang mga kapwa niyang mga propeta at mga sugo. Ang sinabi niya, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Hindi. Mas gusto ko na ang kapiling ko ay ang mga propeta na nauna pa sa akin, na namatay din sila. Maging kapiling ko ang mga shahid, na yun ang tinawag na mga pinagpala o biniyayaan ng Allah. Mga shahid, mga salihin, ang mga mabubuting lingkod ng Allah, na sila po mga kapatid sa Islam ang tinutukoy sa ating dasal every prayer, na sinasabi nating siratal ladhina an'amta alayhim. Pagkatapos nating sabihin na ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ituro mo po sa amin ang matuwid na daan na ang dinaanan ng mga taong biniyayaan mo sila. So, sino ang biniyayaan ng Allah? Ang biniyayaan po ng Allah ay ang mga propeta at sugo at ang mga siddiqin, ang mga salihin, ang mga syuhada, na yun ang magiging kapiling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay. Sila ang mga sugo ng Allah, mga propeta ng Allah. Wala tayo doon sa mga sugo at mga propeta, subalit kaya natin pagsikapan na maging kabilang tayo sa mga salihin, ang mga mabubuting lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kaya rin po natin maging kabilang sa mga siddiqin. Ang mga siddiqin ay ang mga honest na mga tao na ang kanilang mga paniniwala ay tunay na napapaloob sa kanilang mga puso at bumubunga ito ng mga mabubuting gawa. Pangalawang ibig sabihin ng mga siddiqin ay ang mga taong binigyan ng kaalaman at binigyan ng kakayahan na maisabuhay nila ang kanilang kaalaman. So mga shahid, mga syuhada, ayon ang mga martyr, mga namatay sa landas ng Allah. So ito po mga kapatid sa Islam ang tinatawag na ar-rafiq al-a'la, ang magiging kasama o kapiling sa pinakamataas na antas sa paraiso, na yun ang sa kabilang buhay. So pag mahal mo o gusto mo ang kabilang buhay, ay palatandaan ito na mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yazhada fi dunya, at saka
hindi malaki sa kanya ang mundo. Pag mahal mo ang Allah, ay nararamdaman mo sa sarili mo na mas mahalaga sa iyo ang kabilang buhay kaysa mundo. Mas mahalaga sa iyo ang kabilang buhay kaysa buhay sa mundo. So, paano po natin yan ipaliwanag? Pag nagka-conflict ang makamundong bagay at saka makakabilang bagay, kabilang buhay, ay pipiliin mo ang nasa kabilang buhay. Mas gusto mo ang buhay mo sa kabilang buhay kaysa buhay mo sa mundo. So, ang mga ginagamit nating salapi sa kabilang buhay, kung tutuusin ay ang salapi natin ay gagastusin natin sana dito sa buhay natin sa mundo, tulad ng magpatayo ka ng bahay, magbili ka ng maraming sasakyan, o i-enjoy mo sana. Tapos, dahil mas gusto mo ang buhay mo sa kabilang buhay, ay pinapadala mo na lang sa kabilang buhay ang salapi mo, tulad ng paggagastos sa landas ng Allah, sa mga masjid, sa mga madrasa. Ang importante ay magamit sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang halimbawa ng nagugustuhan mo ang kabilang buhay at saka hindi mahalaga sa iyo ang mundo. Hindi mahalaga sa iyo ang mundo. Ang mahalaga sa iyo ay ang kabilang buhay. Wayakthur min at-tawba, at saka madalas nagbabalik loob ang tao. Ang taong mahal ni ang Allah ay madalas siya nagbabalik loob kay Allah sa kanyang mga kasalanan. Wayakthur min dhikril mauti wal akhirah, madalas niya inaalaala ang kamatayan at kabilang buhay. Madalas niya inaalaala na siya ay mamatay, hindi niya alam kung kailan siya babawian ng buhay at makakalipat na sa kabilang buhay. So, pag lagi ito nakatatak sa ating mga puso't isipan, mga kapatid sa Islam, ay siyempre bubunga ito ng pagsisikap, bubunga ito ng sisikap gumawa ng mga mabubuting gawa, obligasyon man o mga voluntary, ay itinutulak niya tayo gumawa ng babaonin natin dito, babaonin natin sa ating kamatayan at sa kabilang buhay. Ang mga tao naman na hindi nila naiisip, parang binabaliwalaan nila, parang hindi nila alam na sila ay mamatay, ay yun ang mga taong napapalagay o napapaloob sa pagkamiligro dahil traidor ang kamatayan. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Wa ayashtaqa ila liqa'i rabbi, ang taong mahal niya ang Allah ay namimiss niya na maitagpo niya ang kanyang Rabb. Namimiss niya kung kailan ba kailan ba sila magtagpo at ng kanyang Rabb. So, kailan po tayo magtagpo, mga kapatid sa Islam? Siyempre, magtatagpo tayo pag namatay na tayo. Kaya, ang kamatayan, mga kapatid sa Islam, ay biyaya ng Allah. Kasi hindi mo ma-meet ang Allah subhanahu wa ta'ala pag buhay ka pa. So, alam natin na pag binawian na tayo ng buhay, ay ano ba ang gagawin sa buhay natin? Kukunin ng mga anghel, kung ikaw ay mabuting lingkod ng Allah, ay ilalagay nila sa napakalambot na tela. Tapos lalagyan nila ng pabango na galing sa paraiso. At saan nila ilalagay? Saan nila dadalhin? Dadalhin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iaakyat nila sa langit upang i-report ang kaluluwang yan. So, hanggang sa aabot sila sa pangpitong palapag ng langit. So, pag ikaw ay mabuting lingkod ng Allah, ay sasabihin ng Allah na isulat niyo ang kanyang pangalan sa Iliyin at ibaba niyo sa lupa dahil nilikha ko siya mula sa lupa at binuhay ko siya sa lupa at ibabalik ko siya sa lupa. So, yun mga kapatid sa Islam, ay namimiss ng taong mahal niya ang Allah kung kailan ba sila mag-meet, kailan ba sila magkita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang final na oras na makikita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pag naparaiso na tayo. Dahil lahat ng mapaparaiso ay makikitaan niya ang personality ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng napag-aralan natin sa
katangian ng paraiso. ويسارع إلى كل عمل صالح يقربه إلى ربه, at nakikipag-compete sa lahat ng mabuting gawa na magiging daan upang maging close siya sa kanyang Rabb. So marami pong mga trabaho na pag ginawa natin ay magiging close tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ano po ang mga trabaho na pag ginawa natin ay magiging close tayo kay Allah? Lahat ng obligasyon, mga kapatid sa Islam, lahat ng obligasyon at mga voluntary ay pag ginawa natin ay magiging close tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mamahal natin siya at mamahalin din niya tayo. Sinabi niya sa banal na Quran, Suratul Kahf, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sabihin mo, o sugo, na ako ay tao lamang na tulad nyo. Ako ay tao lamang na tulad nyo. Yuha ilayya, na ipinapahayag sa akin, annama ilahukum ilahu wahid, na ang inyong Diyos, ang inyong sinasamba ay iisa. Ang inyong Diyos lamang na sinasamba o nararapat na sambahin ay iisang Allah, na yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahu wahid. Ang ibig sabihin ng ila ay ang sinasamba na karapatan niyang sambahin. So, sabihin mo, o sugo, na ako ay tao lamang na tulad ninyo, na ipinapahayag sa akin na iisa lamang ang inyong dapat sambahin. Iisa lamang ang inyong Diyos na dapat niyong sambahin. Faman kana yarju liqa rabbi, sino man ang taong nangangarap o nais niya maipagtagpo ang kanyang Rabb. Sino man ang taong nais niya na maitagpo niya ang kanyang Rabb. So, ito ang point of view, mga kapatid sa Islam. Pag mahal mo ang Allah ay nais mo siya ma-meet, nais mo siya maging kasama, nais mo siya makita, nais mo siya maipagtagpo. So ito ang bilin ng Allah sa atin. Kung gusto mo, kung tunay na gusto mo o pangarap mo na ma-meet mo, maitagpo mo ang iyong Rabb, na yun ang Allah, ay anong sinabi niya? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Kailangan magtrabaho ka ng mabuting trabaho. So ano po ang mabuting trabaho na tinutukoy dito sa verse na ito? Ang mabuting trabaho, mga kapatid sa Islam, ay ang 5 pillars of Islam at saka 6 pillars of faith at ang iba pang mga voluntaryong trabaho. So pag nabanggit ang amalun salih, ay yun ang pinakamalaking mga amalun salih. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ano pa ang pangalawang bilin ng Allah? Wala yushrik. Huwag na huwag magtambal. Saan? Bi'ibadati rabbih ahada, sa kanyang pagsasamba sa kanyang Rabb ng kahit isa. Kahit isa ay huwag mong ipagtambal ang Allah. So ano ang pagtambal? Ang pagtambal, mga kapatid sa Islam, ay ang pagsamba ng ibang Diyos. Pagpaalipin sa ibang Diyos. Hindi lang yung pagsamba. Hindi lang ang pagsamba, mga kapatid sa Islam, ay ang lumuhod ka o di kay manalangin ka. Ang pagsamba ay ang pagpapaalipin. So pag nagpaalipin ka sa iba na maliban kay Allah, ay ikaw ay nakagawa ng shirk, na yun ang pinakamalaking kasalanan ng tao. May mga tao din na nagpapaalipin sa kanyang sarili, sa kanyang kalooban. May mga tao na nagpapaalipin sa kanyang mga pinuno. May mga tao na nagpapaalipin sa kanyang mga kaibigan na hindi nakikita. Ang pagpapaalipin, mga kapatid sa Islam, ay ang ginagawa mo kung ano ang gusto ng nag-aalipin sa iyo. So ang nararapat lang na magpaalipin tayo sa kanya ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nagka-conflict ang gusto ng Allah at ang gusto ng tao, ay pipiliin natin ang gusto ng Allah, kahit sino pa man ang nagalit sa mga tao, kahit sino pa man ang sumama ang kanyang kalooban sa mga tao. So yun ang sign na tunay na nagpapaalipin ka
kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kung totoo na nais mong maitagpo ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay sabi ng Allah na falyamal amalan saliha, kailangan magtrabaho ng mabuting trabaho ang taong nais niyang maipagtagpo niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag na huwag maggawa ng pagtambal sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So pag ito ay tumubo mga kapatid sa Islam, pag ito ay tumubo sa ating mga puso at isipan, ay nabubuhay ang ating mga puso. Pag ito ay tumubo sa puso ng mananampalataya kay Allah, at napadiligan niya ito, napainom niya ng tubig ng pagka-ikhlas. Ibig sabihin ng pagka-ikhlas ay walang halo sa kanyang puso ang Allah subhanahu wa ta'ala, at kinukopya niya ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang bubungahin niya? Bubunga ito ng iba't ibang uri ng pagsamba kay Allah at iba't ibang uri ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, at iba't ibang uri ng mga trabaho na magiging close tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at mapapakinabangan natin ang kanyang bunga kullahin, every time ay mapapakinabangan natin ang bunga niya anytime and anywhere biidni rabbiha, sa kapahintulutan ng kanyang Rabb. At mararamdaman natin ang ating mga sarili na haharapin natin ang mga pagsunod sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong sitwasyon ay kaya nating gawin ang utos ng Allah, kaya nating iwasan ang kanyang mga ipinagbawal, at mararamdaman po natin ang ating mga sarili na nakikipag-compete tayo sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang utos. Ito ang proof ng sinabi niya dito na basahin natin sa pangalawang voice clip.